po ng bawat Pilipino. Laban po natin ito lahat. At kung kayo po ay nagrereklamo, kung kayo po yun, lalo na po sa ating social media, napakatapang po natin. Ito na yung pagkakataon. Ipakita na po natin yung tapang natin. Huwag lang po sa social media. So, alam naman natin kung bakit tayo nandito, mga kababayan po natin. Ito po ay para panindigan po natin yung ating pinaglalaban na dapat itigil na ng Marcos administration at ang sapuatan dyan sa House of Representatives. Itong kadramahan po nila sa investigation. So, ika nga, ang sabi ng isang congressman, paano nila imbestigahan ang kanilang sarili na sila mismo ang involved sa napakalaking anomalya ng flood control na ito. Paano nila imbestigahan yung kanilang sarili na sila mismo ay nakikita po nila na yung bawat distrito po nila ay nababaha at nalulubog sa baha pero wala silang ginagawa na aksyon. Kung saan kayo na nabubulabog na po sila at nabisto na po ang kanilang kasinungalingan at kasindikatuhan na sinasabi ni Bongbong Marcos na siya daw po ay magpapaimbestiga dahil gusto niya managot ang mga dapat managot patungkol po sa anomalya ng flood control. Tangina, paano ba? Sasabihin mo nga na ngayon ka lang magpapaimbestiga, noong 2024 na suna niya, sinabi niya na mayroon tayong 5,500 flood control. Tangina, nagmamayabang pa, no? Nagpapalusot pa na sinasabi na overwhelmed lang. Sinasabi na nabangga ng barko, sobrang malakas lang yung ulan at talagang kailangan na daw po natin tanggapin itong bagong nangyayari ngayon dahil sa climate change. Ang climate change nandyan po yan, tandaan natin mga kababayan. Kaya nga po nangungutang po tayo sa ibang bansa para po sa climate change. Tandaan nyo ba na nangutang po tayo sa France para po sa pagpapagawa ng kung anong paghahanda para sa climate change. Pero wala po nangyayari. Habang nangungutang po tayo, lalo po tayong nababaha. Lalo po tayong nalulubog sa baha. Samantala sila po, no? Grabe, asan sila ngayon? Nasa ibang bansa. Nagpapagamot daw at kunwari may sakit na dahil takot nang sumagot. Dati nung si Bibi Sara, na-iskandalo dito po sa sinasabi nilang confidential fund, ang sinasabi nila dapat sumagot. Putangin na nasanga ni Saldigo. Sumasagot po siya. Lumalabas pa siya ngayon. At kung ipapatawag sa isang investigation sa House of Representatives, ayaw nila iharap. Kanya-kanya po silang protection dito kay Saldico. At si Martin Romualdez, dapat obligasyon niya ito mga kababayan po natin. Bilang siyang namumuno dito sa House of Representatives, dapat siya ang nangunguna na magpapaliwanag sa mga insertion. Nakikita nyo, kinatay ang budget at nilagay sa maliliit na proyekto para sa confidential fund. Kaya itong pinaglalaban natin sa corruption ngayon, mga kababayan po natin, hindi lang po ito laban ng kung sino lang ang nandito. Ito laban po ng bawat Pilipino. Laban po natin ito lahat. At kung kayo po ay nagrereklamo, kung kayo po yun, lalo na po sa ating social media, napakatapang po natin. Ito na yung pagkakataon. Ipakita na po natin yung tapang natin. Huwag lang po sa social media. Kailangan natin yung warm bodies. Kaya inimbitahan ko kayo lahat na makiisa dito po sa malawakang kilos protesta para ipaglaban ang karapatan po natin. At labanan po ang matinding corruption dito po sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya Marcos Jr., bumaba ka na dyan! Ang bayan kong Pilipinas, upay ng ginto bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang bayan, nag-aray ng kananiran, at sa kanyang lubi ang ganda. Dahil buhay na halina, ay mabuong pinirap ka, nasagnak sa Everybody sing! ibang mayway ang lumipad. Puluhin mo at umiiyak, palayang pagkalyang sa dilangan, ang ibang nasa mga alpas.
Iiyak akong minumutyan, Huwag ng luha ang galitan, Aking antika, makita tayo sa dagat. Ibong magmaylayang lumipad, Tulungin mo at umilang, Bayan pa kayang sakdaldidan, Ang limag nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, Ugat ng luha at dalita, Aking adhika, maging ang sakdalangaya. Maraming salamat sa very talented na magkakapatid. Si Marie, si Diana, si Andy. Tama? Andy. At mga kababayan, babalik siya mamaya. Thank you so much, Ma'am Lumong. At mga kababayan, awitin niya rin mamaya ang isang awiting matagal na hindi ko napakinggan. Ang Aling Pag-ibig Pa. Ang version ni Andres Bonifacio. Okay. Kasi may isang version yan na maiksi lang. Naging special song yan sa pelikulang Sisters de la L. Haling Pag-ibig Pa ang hihigit kaya. Ang aawitin mamaya ni Dayan ay yung tula na ginawa ni Kat Andres Bonifacio. Ayun. Mandang, nandyan na ba ang representante ninyo? Wala pa? Tawagin muna natin si Miss. Ito. Si Brother. Come here. In Maranao Drive. Okay? So, tayo po ay hindi natin kailangan mamwersa. Kung sino lang talaga yung may tunay na malasakit sa ating bansa. Katulad ko po, sa kasalukuyan, ako po ay nakaranas ng medyo panghihina dahil po sa araw-araw na tayo ay naaambunan. Pero hindi po tayo, andito po tayo para lumaban, para ipaglaban. Ang dapat na atin ilabas ang ating hinaing sa kasalukuyang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Una sa lahat, ang photos dito ay si Martin Romualdez. Kasi si Bongbong Marcos medyo hindi natin alam kung saan ba talaga ang kanyang direksyon. Pero sana naman kung tayo ay puro dada sa social media, bakit hindi po tayo pumunta rito at magkaisa at manawagan na pababain na si Marcos at saka yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez dahil siya po ang pinaka-main author ng lahat ng kabulasdugan dito sa ating bansa. Yan po mga insertion, mga gaa, kung anumang klaseng tawag dyan, ang pinaka-major main author ay walang iba, kundi ang nag-iisang dambuhala na nanunungkulan sa House of Congress. Tayo po ay nandito, hindi po tayo binabayaran. Nandito po tayo para ipaglaban ang karapatan. Dahil hindi lang naman ang mga empleyado ng gobyerno ang nagbabayad ng tax, kundi maski tayong mga individual ay nagbabayad ng tax dahil bawat bili po natin, bawat kain natin sa mga food chain ay meron pong nakakaltas doon na tax. So dapat po, bawat isang Pilipino, ilabas nyo, huwag po tayong mahiya. Ako nga hindi nga ako nahihiya. Dahil minsan, yung mga kababayan ko, sinasabi nila, nakita kita sa sa TV, nakita kita sa YouTube. Pero para po sa akin, itong laban na to ay laban ng buong Pilipino at ng mga OFW na sila ang tunay
na mga bayani na nagpapahiwatig, nagpapakita, nagpaparamdam ng tunay na malasakit sa ating bansa. Ating pong mahalin ang ating inang bayan dahil ito lang po ang nag-iisa ng ating inang bayan. Hindi po tayo pumunta rito para tayo ay maghasik ng lagim. Hindi po tayo katulad ng mga nagwawala na makakaliwang grupo na walang iba, kundi ang mga nandoon sa Pasig, nandoon sa batasan, sa House of Congress. Ang laban na to ay iisa lang, patalsikin ang namumuno na kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos. Maawa po kayo sa inyong mga apo, mga anak na sila ang magmamana sa ating inang bayan. Bakit po kayo natatakot, mga mayors, mga governors, mga congressman, mga major, author ng flood control? Ilabas nyo ang katotohanan. Huwag po kayong matakot dahil dito nakasalalay ang buhay ng bawat Pilipino. Magkaisa po tayo. Hindi tayo naghahangad ng kaguluhan ng kagaya sa nangyari sa Indonesia. Tayo mga Pilipino ay mapagmahal sa kapwa Pilipino. Pero kung ang nakikita natin ay sobra na, pinapahirapan na ang bawat Pilipino sa kasalukuyan, nagbabaha na ang buong Pilipinas. Kapag hindi po tayo nagsalita, paano na pag kayo naman ang inabot ng matinding baha? Kayo ba ay lalangoy? Ang tanong, kaya niyo pa ba umahon sa matinding baha na kinakaharap ng ating bansa? Tayo po ay nandito para panawagan na bumaba na ang pinakadampuhala na tao na nandyan na nakaupo, na nagmamagaling, na siya daw ay gagawa ng paraan para sa accountability. Asaan ang accountability? Siya mismo ang dapat na imbestigahan. Kaya ayaw nilang pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay dahil sampal sa kanila ang kanyang mga lahat na nagawa sa ating bansa. Panawagan kay Abante Atras Abante. Yang lugar po, napakabandot. Kung hindi pa nakabalik, si Yorme, si Isko Moreno, patuloy na babaha dahil sa mabantot at kumakalat na isang damakmak na mga basura sa mga kapaligiran. Ako po ay mananawagan sa mga empleyado ng gobyerno. Nandyan na ang mga nagbabantay sa kalsada na minsan inaabot na ng baha dahil sa pagtatrabaho para mapakain ng malinis na maibili ng pangangailangan sa kanilang pamilya. Magsalita po tayo, magreklamo po tayo. Huwag po natin katakutan ang dampuhala na nakaupo dyan sa Kongreso na walang ginawa, kundi pag-initan ang pamilyang Duterte. Tandaan po natin, yung mga empleyado na kumikita ng malalaki, dinadaanan nyo ang mga skyway na kung saan yan ay proyekto ng Duterte administration. Mahiya naman kayo kung kayo mismo ay nakikinabang sa proyekto ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte tapos inaatake nyo. Ako po ay nagpapasalamat kay Tatay Digong dahil ang aking pamangkin na walang sapat na hanap buhay ang kanyang mga magulang, siya po ay nakapagtapos ng isang private school dahil po sa pinirmahan ni Tatay Digong na free tuition fee. Maraming salamat, Tatay Digong. Minsan, pag ako nakikita ko ang mga upload sa video, minsan ako po ay na-emotional dahil ang tunay na lumaban
ang tunay na nagmahal sa ating bansa. Siya po ang pinapahirapan ngayon dahil ayaw ng mga nakaupo ng mga crocodile na magbago ang buhay ng bawat Pilipino. Patuloy na tayong pinahihirapan mula nang makaupo ang Bongbong Marcos. Lalo na ang kanyang asawa na siya ang tagapirma. Hindi naman talaga si Bongbong Marcos, kundi ang dalawa, ang major signatory, Lisa Marcos, and yung pinsan niyang dambuhala na walang puso, walang ginawa, kundi ubusin ang pera ng gobyerno. Paano po tayo lalaban kung kayo mismo ay nakaupo lang sa bahay at nanonood? Mananawagan lang po ako sa inyo. Huwag po kayong matakot. Itong laban na to ay para sa kinabukasan ng inyong mga pamilya, mga apo, mga anak, pamangkin, mga kamag-anak. Ito muna po tatapusin ang aking dahil masyado na po ako nagiging emotional. Dahil nakikita ko palagi ang mahal nating Rodrigo Roa Duterte na pinahihirapan ng kasalukuyang gobyerno. Dahil takot po sila sa darating na 2028 na ilalapaso natin sa darating na 2028. Inshallah, Allahu Akbar, mabuhay ang Pilipino. Assalamualaikum. Maraming salamat sa matapang na pagpapahayag at puno ng emosyon na naging pahayag ni Ma'am Syra. Isa po ito sa boses ng mamamayang Pilipino, lalo na po sa komunidad ng mga Muslim. Inaantay po natin ang magsasalita pa, maliban sa grupo ng Muslim Alliance for Peace and Solidarity at ang Inday Cares, ay ang Inday Sara para sa bayan. Nila Ma'am Dang Imperial, kung nandyan na, timbre lang, kung wala pa, okay. Kasi grabe ang traffic po at pagbuhos ng ulan. At si Manong Perdi, kahit maiksing lang mensahe mo bilang isang mamamayang ordinaryong Pilipino. Ma'am Ana, you stand by your husband dito po kasama mga anak. Isang pamilya ito I am very touched. We are very touched na buong pamilya nila, mga anak nila. Hawakan niyo dayan ang ating flag dito. Pagsasalita po si Sir Perdi in behalf sa ordinaryong mga Pilipino. Okay, Sir Perdi, take it away. Ika na mag-hold. Okay. Dito po yung harap ng Hindi, Angguno Rizal. kailangan natin ito sa okay. Go, Sir Perdi. Ako ng bayan. Magandang gabi po, mga kasama. Sa gabi kami rin po ay nandito. Kaya lang ay medyo sobrang lakas ang ulan. Maaga tayong naghiwa-hiwalay. Ngayon kami bumalik bilang isang pamilya at kumakatawan sa mga ordinaryong mga Pilipino at ordinaryong pamilya na matagal nang nagtitiis, matagal nang Para makuha natin. lumalaban sa kahirapan ng ating buhay. Ngunit hindi tayo sumusuko. Sir Perdi. Ako po ay isang matagal na ring artist. Mga alagad ng sine. At trabaho rin ako sa Tingnan po natin. mga banyaga nung unang ako'y bata-bata pa sa animation industry. Pero ako po ay retired na. Ako'y masaya dahil ang aking mga anak ay nahilig din sa larangan ng pagguhit at pagpipinta. Kami sa bayan ng Angono, ang art capital ng Pilipinas. Maraming mga artist din dyan ang may mga pusong makabayan. Ako'y nananawagan sa mga kapwa ko artist, kahit saang lugar sa buong Pilipinas o yung mga nasa abroad, mga OFWs na mga artist. Sir Perdi. Hindi naman po tayo kailangan magkasama-sama dito ngayon. Kahit nasa isang ibang lugar kayo,
Gamitin nyo ang inyong talento. Ang pagguhit, pagpinta, pagsulat, manawagan tayo. Hilingin natin ang pagbaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wag nyo nang pahirapan ang ating bansang Pilipinas. Wag nyo na pong pahirapan, nakakaawa na po. Lalo na ang mga mag-aaral na halos araw-araw, maagang bumabangon, pumapasok, inaasikaso ng kanilang mga magulang. Hindi malinaw kung ano ang magiging kinabukasan ng ating bansa sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magkapareho tayo ng pangalan. Ferdinand din po ako, Mr. President. Ferdinand po ako. Matagal ko na pong dinadala ang pangalan na ito. At iniingatan. Sana po ingatan nyo rin ang pangalang inyong dinadala. Mahal na Pangulo. Hindi po kami violenteng tao. Inihiling po namin kung may konsensya ka pang natitira, ibigay mo na sa iba ang panunungkulan kung hindi mo kaya. Matagal ko na pong hinihiling yan. 3 taon na sinabi ko kung hindi mo kaya, magparehab ka na. Kawawa ang ating bansa. Klaro. Ngayon pong gabing ito, kahit mangilan-ngilan lang kami dito, kami ay naninindigan para sa bayan. Hindi ito nakukuha sa dami, hindi ito nakukuha sa yaman o kung ano ang suot namin o kung saan kami nanggaling. Kami ay mga pangkaraniwang tao lamang. Araw-araw nakikibaka sa buhay. Sana po, kahit papaano man lang, makonsensya kayo, Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, at sa'yo rin, kagalang-galang na Speaker Romualdez. Tama na po ang mga drama mo. Ito po ay kilalang-kilala na ang mga galawan mo. Kulang na lang na sumali ka sa Itbulaga or sa America's Got Talent kung gusto mo. Pero hindi ka mananalo. Kilalang-kilala ka na po ng mga Pilipino. Tama na po. Ibigay mo na po sa iba ang panunungkulan. Lalo na sa mga totoong congressman na may tunay na pagmamahal sa bayan. Please, ilaban nyo po ang para talaga sa bayan. Wag po ninyo nanakawal ang ordinaryong Pilipino. Anong perdi ang ginagawa? Anong perdi Sana po sa puso pang sa gabing ito, unrehearsed po yan, manalangin tayo, lalo na ang mga mga nasa simbahan na tahimik. Ako po ay dati ring sakristan. Alam ko ang mga galaw ng mga kaparian. Nakasama rin po ako nung EDSA 1. Dito, natatandaan ko, dito kami sa harap ng Camp Crame. 1986. Dala-dala ko pa yung aking gitara, galing ako sa simbahan. Narinig ko si Cardinal Sin nananawagan sa radyo. Narinig nyo, Sumakay lang ako sa jeep, dala ang aking gitara, at pagdating dito malapit sa may bandang Meralco, hindi na po makatuloy yung mga sasakyan dahil marami ng tao. Ayaw bumabalik sa ulit. Naglakad na lang ulit kami. Ayaw gusto niya ng pagbabago. At nakita ko ang mga kabataan doon sa harap ng Camp Crame, doon ako sumama sa kanila. At nung gabi yun, nadama ko ang pagmamahal, kahit hindi ko masyadong kilala yung mga taong dinatnad ko. Maraming nagbibigay ng pagkain, maraming nagbibigay ng tubig, at ang mga sundalo ay hindi kami sinaktan. Yun ang natatandaan ko nung panahon na yun. At noon ding EDSA 2, nandun din ako dito, Erap resign. sa harap ng galeriya din. Ito yan. Erap resign. Natatandaan ko nung gabing yun,
Ang inabutan ko naman na isang magaling na mga awit nung gabi na yon ay ang mahal nating mga awit na pumanaw na, si Miss Corita. Si Ma. Ay, oo, tama. At ito po ay para sa kanya ring alaala. Aawitin ko sa inyo. Ang narinig kong kanyang awitin. May bulong, Wow. gising na. At ang laging iyak. Bagsak! Oras na. Lakpangan ko natin mga kababayan. Oras na. Ay, Miss Corita po ito namin. Magpasya ka ng ganda. Tama na pagkalilangan. Tama ng pagkalitan. Ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama. Ang pagkatakot ay sa isip lang. Kung dahil di tiyak at ang ulo'y laging ligaw. Oras na dinggin mo ang sigaw ng puso mo. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang bayad ko! Mga kababayan, dito muna si Kaperty. Mga kababayan, sapagkat isusunod po natin sa awit na ito ang isa pang awit ng pagmamahal sa ating bayan. Awitin ito na nagmula sa tula ni Cat Andres Bonifacio. Ang title nito, Aling Pag-ibig pa ang hihigit kaya. Ito po ay napakagandang tula na ginawang awitin mula sa isang dakilang bayaning Pilipino na si Cat Andres Bonifacio. Itatawag natin si Dayan at ang kanyang kapatid si will you join? Sige. Salikas, join. Ito po ay magandang awitin, Brother Oliver. I-assist po natin. And then pagkatapos nito, ay magkakaroon tayo ng symbolic noise barrage. Imelda Marcos na desisyonan sa Sandigan Bayan. Guilty. Si Madam Imelda, yung nanay niya, guilty. Inisyuhan ng warrant of arrest under Chief PNP Albayalde. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? This is the term ni Pangulong Duterte to. Ano ginawa? Inadvisean niya, nagbigay siya ng instruction, official instruction kay Chief PNP Albayalde. Don't issue that warrant of arrest that said Imelda Romualdez Marcos. For the reason of humanitarian reason. It must better to enjoy her life outside the jail because he's too much old. How many years or days or month? Bakit kailangan natin ikulong? Huwag niyong i-issue ang warrant of arrest by the virtue of my instruction as a President Rodrigo Roa Duterte. Yan ba'y masama? Na dapat mong gantihan ng masama? Hindi. Pangalawa,
Sino nakapagpalibing sa matagal ng pangarap ng pamilya Marcos at matagal ng pangarap ng yumaong Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos? Buong-buong pangalan kasi idol ko yan eh. Ang tunay na pangalan ni Mr. Ferdinand Marcos, Mr. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. May Emmanuel yan. Sino nakapagpalibing? Ang daming dumaan na Pangulo from 1986 until 1980. Ito, yung panahon ni Duterte, 2022. Nagkaroon ng pagpapalibing. Nagkaroon ng kapangyarihan na maipalibing ang ama ni BBM, ni Pangulong BBM. So, no reason to stay at ICC the old former President Rodrigo Roa Duterte. For sake of humanitarian also. Why? He is old. He must bring him home alive. Yan ang katotohanan na dapat si Duterte. Malaking kaguluhan kasi ito, bro. Malaking kaguluhan to. Pag may nangyari malaki, wag naman sana. Kaya kung ako lang may kapangyarihan maging Pangulo ngayon, unang order ko kagad pauwi na yan. Unang order ko as a President. But no, hindi naman tayo Pangulo. Isa lang tayong hamak na ganito. Pangkaraniwang tao.